serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports, at balitang artista maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon! Sa mahahalagang balita, dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ika-77 anibersaryo ng pagkakatatag ng Philippine Air Force o PAF sa Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga ngayong unang araw ng Hulyo. Ang pagdiriwang ngayong taon ay mayroong tema na Accelerating Above and Beyond 77 Years of PAF Excellence in Protecting the Nation and Securing the Skies. Sa kaganapan ay ibinida ng PAF ang kakayahan nito na protektahan ang airspace at Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas na may layong palakasin ang kredibilidad nito na isakatuparan ang kanilang mandato. Narito ang kabuang mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa ika-77 anibersaryo ng pagkakatatag ng Philippine Air Force o PAF. I am very happy to join the faithful guardians of our aerial domain as we commemorate the 77th founding anniversary of the Philippine Air Force. For over 70 years, our Air Force has soared through the skies as our nation's wings, gallantly embodying the Filipinos' enduring spirit of freedom. On behalf of a grateful nation, I extend my deepest gratitude to the valiant officers and personnel of the Philippine Air Force as ably commanded by Lieutenant General Steven Pareño. Over the past year, we have made significant steps that complement and boost this administration's vision for a stronger, more capable Air Force. We have increased our maritime domain awareness by regularly conducting maritime patrol missions, monitoring over 400 unknown tracks within the Philippine Air Defense Identification Zone. We have likewise supported internal security operations, which have resulted in the surrender and neutralization of over 250 members of local insurgency groups. We have also heightened our international defense and security engagements by sustaining our talks with our foreign military counterparts and participating in multiple bilateral and multilateral military exercises. This is a testament to our stern resolve to contribute to the global peace and security. In all of these, the selfless women and men of the Air Force have been nothing short of exemplary, especially in your efforts to provide prompt assistance by regularly conducting humanitarian and disaster response operations. Under this administration, we continue to support our armed forces through capability development. Consistent efforts are being done, such as acquiring additional air assets
enhancing cyber warfare, communication systems, and pursuing base development programs. We have likewise acquired additional aircraft as well as advanced radar systems, which have transformed our operational readiness and has enhanced our operational reach. Indeed, these assets contribute to an agile Air Force, capable of protecting our nation, our people, and our resources, and dedicated to ensure that we are ready to face challenges with advanced precision, speed, and force. As we celebrate another year of service, I extend my sincerest congratulations to this year's awardees for your outstanding performance. As your Commander-in-Chief, I assure you of this administration's support in prioritizing your welfare, ensuring that you are all well attended to in terms of overall health and wellness, so you may perform your duties effectively and safely. Let it be known that your unparalleled dedication and noble duty to our nation are hereby recognized. Together, let us fortify our efforts to build a stronger Air Force and Armed Forces of the Philippines that will serve as an instrument for peace and for unity, a catalyst for nation building, and a vanguard of stability. Let us move forward now, guided by the ideals of a bagong Pilipinas, and remain united in our mission to protect our skies, defend our lands, and serve our countrymen. Once again, a happy 77th anniversary to the Philippine Air Force. Mabuhay ang hukbong himpapawid ng Pilipinas. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, pinag-iisipang mabuti ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang itatalaga nitong bagong kalihim ng Department of Education o DepEd. Ayon, kay Pangulong Marcos, nahirapan siyang mamili kung sino ang papalit kay dating DepEd Secretary Vice President Sara Duterte. Sinabi ng Pangulo na napakahirap na trabaho ang maging kalihim ng DepEd, kaya kailangang magaling ang dapat italaga sa nasabing posisyon. Aniya, dapat alam ang pulso ng mga guro at kung ano ang pangangailangan ng mga mag-aaral. So you need an educator who understands how to help the students, how to help the teachers. Number one. So there are many people who understand that, who are experts really in the educational sector. But then how do you achieve that? That requires a very good hand on the tiller of the DepEd who can manage it properly, who understands the bureaucracy, who understands how to use a budget properly. All of these things, yun ang mga mahirap ang trabaho ng DepEd. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, idineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagkakaisa ang kanyang ideolohiya sa kanyang panawagan na pagkakaroon ng alyansa sa politika sa iba't ibang partido. Sa paglagda sa isang alyansa sa pagitan ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP at National Unity Party o NUP, binigyang diin ni Pangulong Marcos na layunin ng political parties na magtulungan upang paunlarin ang bansa sa ilalim ng bagong Pilipinas. Hindi lamang aniya para manalo sa eleksyon, kundi magkaisa para paunlarin ang bayan at mga mamamayan. Unity is in fact our ideology. That is what has brought us together. We do have ideals. This is not just to win the next election. This is to make the Philippines a better place.
si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, nagtangkang pigilan ng China Coast Guard o CCG ang Philippine Coast Guard o PCG na sumaklolo sa dalawang Pilipinong mangingisda na nasabugan ng makina sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Ayon sa PCG, sinubukan ng CCG na harangan ang rescue operations matapos nitong malaman ang naturang insidente. Gayunpaman, sinabi ni PCG spokesperson Rear Admiral Armand Balilo na matagumpay na naisagawa ang rescue operation. Bukod dito ay nabigyan na rin ng atensyong medikal ang mga sugatang mangingisda. Ayon sa kapitan ng BRP Sindangan, sumabog ang faulty battery starter motor. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, magpapatupad ang Armed Forces of the Philippines o AFP ng adjustment sa rotation and resupply o RORE mission nito sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea o WPS. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margareth Padilla, magkakaroon ng pagbabago sa mga hakbang para maiwasan ang kahalintulad na insidente noong Hunyo 17 ng taong kasalukuyan. Sinabi ni Padilla na may mga nakalatag ng contingency measures at masusi itong pinag-aralan para maging matagumpay ang RORE mission. Tumanggi naman ang AFP na idetalye sa kung anong paraan ang kanilang gagawin sa kanilang RORE mission. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, posibleng maghain ang Commission on Elections o COMELEC ng election-related offense laban kay suspended Bamban Mayor Alice Guo. Ito'y matapos magtugma ang fingerprints ng alkalde sa Chinese passport holder na si Guo Huaping. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, maaaring maghain ang poll body ng mga kaso na motu proprio laban kay Guo. Ito ay dahil ipinahayag ni Guo sa kanyang Certificate of Candidacy o COC na siya ay Pilipino at hindi immigrant ng ibang bansa nang tumakbo bilang alkalde ng munisipalidad ng Tarlac noong 2022 elections. Maaari rin aniya siyang sampahan ng kasong perjury o falsification of documents dahil nagsinungaling ito sa isang pinanumpaan na dokumento. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR hinikayat ng mga senador na pangalanan ang dating miyembro ng gabinete na sangkot sa pagbibigay ng lisensya sa mga illegal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Ang panawagan ay ginawa matapos ang revelasyong ito ng PAGCOR sa pamagitan ng isang pahayag nitong nakaraang linggo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion.
Hinikayat ng mga senador o Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na pangalanan na ang sinasabing dating miyembro ng gabinete na nauugnay sa pagbibigay ng lisensya sa mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Ginawa ng mga senador ang panawagan matapos ang revelasyong ito ng PAGCOR sa pamamagitan ng isang pahayag nitong weekend. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, dapat pangalanan ng PAGCOR ang naturang opisyal, kung hindi ay ang komite na pinamumunuan ni Senadora Risa Ontiveros at Senador Sherwin Gatchalian ang tutukoy sa sinasabing dating government official. Giit ni Escudero, ito ay para hindi naman lahat ng dating mataas na opisyal ng pamahalaan ay paghinalaan at para na rin malaman kung may nalabag itong batas. Ganito rin ang pananaw ni Senate Minority Leader Coco Pimentel. Sinabi ni Pimentel na dapat ibunyag ang pagkakakilanlan ng sinasabing dating high-ranking government official para maging patas sa lahat ng mga naging miyembro ng gabinete at para na rin madepensahan nito ang kanyang sarili. Binigyang diin naman ni Senador Joel Villanueva na kailangang malaman ng taong bayan ang katotohanan at panagutin ang mga nagtutulak sa ating bayan sa kaguluhan. Mula Senado, ito si Ning Pasunsyon para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, umaasa si Senadora Risa Hontiveros na sa ipatatawag niyang susunod na pagdinig ng kanyang komite tungkol sa mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO ay isisiwalat na ni PAGCOR Chief Alejandro Tenco ang kanyang nalalaman. Ito ang tugon ni Hontiveros sa inilabas na pahayag ng PAGCOR Chief nitong nakarang linggo na isang dating high-ranking cabinet official ang naglalabi ng lisensya para sa mga iligal na pogo. Umaasa aniya ang senadora na sa susunod nilang pagdinig ay mismong si Tenco na ang haharap at hindi lamang mga kinatawan nito. Sa huli, binigyang diin ng mambabatas na sino man itong dating gabinete ay nananatili pa rin ang katotohanang nagagamit ang mga pogo bilang pantakip sa mga scam hubs. Ipinunto pa ni Hontiveros na napatunayan na sa mga pagdinig ng Senado na kahit may legal na lisensya mula sa PAGCOR ay may nangyayari pa ring mga kriminalidad sa mga pogo. Dahil dito, napapanahon na aniyang wag ng pag-ibahin ng PAGCOR ang mga legal at illegal na pogo dahil ang buong industriya aniya ay sanhi na ng iba't ibang mga krimen. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, umaasa ang Department of Justice o DOJ na kakatigan ng Court of Appeals o CA sa Timor-Leste ang Pilipinas sa hiling nito na pauwi na sa Pilipinas si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. Kaugnay nito, hiniling ng Pilipinas sa Timor-Leste ang pagpapauwi kay Teves para harapin na nito ang kasong murder laban sa kanya. Gayunpaman, sinabi ni Justice Spokesperson, Assistant Secretary Miko Clavano na inaasahan na ang pagsasampa ng kampo ni Teves ng mosyon sa Timor-Leste kontra sa extradition na hiling ng gobyerno ng Pilipinas. Dahil dito, umaasa pa rin ito na magiging pabor sa Pilipinas ang desisyon laban sa mosyon na ihahain ng kampo ni Teves. Inaasahan naman ng DOJ na makakabalik na sa Pilipinas si Teves ngayong Hulyo para harapin ang hukom. Hopefully, after the periods have expired and the decision is rendered to the motion for reconsideration, we will finally see Mr. Teves come back to the Philippines to face the charges filed against him in our local courts. Si Justice Spokesperson, Assistant Secretary Miko Clavano. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang mga balita, hanggang 85% pinoposisyon ng Philippine National Police o PNP sa mga field duty ng kapulisan para siguruhin ang kaligtasan ng publiko. Ito ay kasabay ng pagpapatupad ng pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga, iligal na armas at private armed groups o PAG bilang paghahanda para sa darating na eleksyon sa 2025. Ang detalye ng balitang ito mula kay Leo Sarne. Ipinagutos ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang pag-deploy ng 85% ng puwersa ng PNP sa field duty. Ito'y para tiyakin ang seguridad ng publiko kasabay ng pagpapatupad ng pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga, iligal na armas at private armed groups bilang paghahanda para sa 2025 elections. Kaugnay nito, pinaalalahanan ni General Marbil ang lahat ng pulis na iwasang mag-moonlight bilang private bodyguard para sila ay laging available na rumisponde sa mga mamamayan na nangangailangan ng tulong. Binigyang diin ng PNP Chief na public safety ang prioridad ng mga pulis. Para pangalagaan naman ang publiko sa mga cyber threat, inanunsyo din ni General Marbil na naglunsad ang PNP ng pinalawig na kampanya laban sa cybercrime kung saan maglalaan ng mas maraming resources ang PNP. Mula sa PNP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, House Committee on Labor and Employment Chair Fidel Nograles tiwala na makakamit ang target na 3 milyong trabaho sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa taong 2028. Nauna nang inihayag ni Pangulong Marcos sa ginanap na 2024 National Employment Summit na sa pagpapatupad ng 10-year National Employment Master Plan sa ilalim ng Trabaho para sa Bayan Act ay makalilikha ng 3 milyong bagong trabaho hanggang 2028. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Kumpiyansa si House Committee on Labor and Employment Chair Fidel Nograles na makakamit ng pamahalaan ang target na 3 milyong bagong trabaho sa pagtatapos ng termino ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 2028. Anya, handa ang Kamara na makipagtulungan sa administrasyon para mapatotoo ang adhikain na ito at ng mas marami pang Pilipino ang magkaroon ng marangal na pamumuhay. Matatandaan na sa ginanap na 2024 National Employment Summit, inihayag ng Pangulong Marcos na sa pamamagitan ng pagpapatupad ng 10-year National Employment Master Plan sa ilalim ng Trabaho para sa Bayan Act ay makakalikha ng 3 milyong bagong trabaho hanggang 2028. Sinang-ayunan naman ito ni Nograles. Anya, susi ang maayos na implementasyon ng TBP plan para sa target na 3 milyon trabaho. Kinilala din ng mambabatas na nasa tamang direksyon ng pamahalaan, bunsod na rin ang pagtaas sa employment rate at pagbaba naman ng unemployment rate. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, posibleng pumasok ang 2 hanggang 3 bagyo sa bansa ngayong buwan ng Hulyo. Ayon sa pagtaya ng Pag-asa, ito ay habang nananatili sa neutral phase ang bansa at nakaamba pa rin ang La Nina phenomenon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Posibleng umabot sa 2 hanggang 3 bagyo ang mamuo o pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong Hulyo, ayon yan sa Pag-asa. Batay sa pagtaya ng Pag-asa, ito ay habang nananatili sa neutral phase ang bansa at nakaamba pa rin ang La Nina phenomenon. May 3 track naman ang posibleng daanan ng mga bagyo ngayong Hulyo, kabilang na ang recurving na tropical cyclones, mayroong posibleng maglandfall sa extreme northern islands ng bansa at posible rin ang landfall sa North at Central Luzon. Inaasahan naman ng Pag-asa na maraming lugar sa bansa ang makararanas na ng mga pag-ulan ngayong Hulyo. Samantala, nilinaw ng ahensya na nananatili pa rin sa La Nina Watch at may posibilidad pang hindi ito magtuloy. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Go Bag Ti Umili Project inilunsad ng provincial government ng Nueva Vizcaya. 14,000 pamilya pagkakalooban ng Go Bags sa unang bahagi ng project implementation. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw. Iniuswat ti provincial government ti Nueva Vizcaya ti proyekto Agobag ti Umili kas panangigaeday ti mapapigsa ti kinasagana dagiti umili iti dadateng dagiti didigra. Babang niti panangimaton ni Governor Attorney Jose Gambito ganda ti baro a programa nga isagana dagiti pampamilya iti probinsyang asi dagiti natural disasters kas kuma panagriga iti daga. Panaglayos kan gengened kadagiti napatag a survival gear. Dayti Agobag ti Umili project kat idaulwan ti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office when ni Pedrimo. Sigon kini Pedrimo Officer King Webster Balawing nangilatang ti provincial government ti 14 million pesos sa pondo para iti dayti a programa ket para iti damo nga implementasyon na maiyawatan dagiti 54,000 a pamilya ti life saving go bags. May sa dayti kunana a comprehensive survival kit ana aramid tapno mangiyawat ti dago sa tulong iti tiempo ti emergencies. Tunggal go bag ket adaan non-electric ken non-battery operated glow stick, paswit, rechargeable, flashlight ken first aid kit. Agbalin pa dayti a flotation device kas nayon na feature na para iti ginatalged dagiti pamilya. Dayta ti damag manipod iti Radyo Pilipinas Tugigaraw dayta ni April Salukon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Dakuin naman natin ang Baguio City, free wifi sa bawat munisipyo sa Cordillera layong makamit ng DICT car pagsapit ng taong 2028. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar. Panggap iti Department of Information and Communications Technology Cordillera ang maipaay iti free wifi iti tunggal munisipyo ti Region Cordillera in 2028. Daytoy katpaset iti free wifi for all program. Sigon kani DICT car free wifi for all project focal person Engineer Alexander Badwa, agarop 8 agasot nga sites iti region iti naipaayan da iti free wifi bayat manamnama ang manayunan pay daytoy inton sumaro na bulan. Kinuna ni Engineer Badwa dagiti prioridad dagitoy nga ipaayan ti free wifi ket dagiti public places pakiramanan dagiti public schools, training institutions, state hospitals, municipal plazas ken dumapay. Inlawlawag ni Engineer Badwa ti rason tinakapsot nga internet kadagiti free wifi sites ket gapo ti dakkel nga demanda itoy nangruna ta libre ken open daytoy iti publiko. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Ilang aktibidad para sa Charter Day activities ng Canlaon City, Negros Oriental kinansela matapos ang pag-alburuto ng Bulkang Canlaon. Pakinggan ang kabuang ulat na ihahatid sa atin ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Simple lamang ang mga kalihukan ug mga adlaw isip pagtimaan sa ika-57 nga Charter Day sa Dakbayan sa Canlaon, Negros Oriental. Kini human gikanselar ni Canlaon Mayor Batchog Cardenas ang series of activities human mibuto ang Bulkang Canlaon niadtong Hunyo 3 tuig 2024. Ang kanselasyon sa pipila ka kalihukan bunga sa konsultasyon sa FIVOX DOST ug OCD7 ug pormal nga gianunsyo pinaagi sa Incident Management Team Resolution No. 1 Series of 2024. Nagpabilin hinuon ugma ang sa kasantos nga
misa sa alas 8 sa buntag sa St. Joseph Parish nga pagasundan sa wreath-laying ceremonies sa Canlaon City Hall. Base sa labing uhing abiso gikan sa FIVOX DOST, Hunyo 28 tuig 2024, base sa labing uhing abiso gikan sa FIVOX DOST, Hunyo 28 tuig 2024, nagpagawas og notice of elevated volcanic sodium dioxide ang ahensya mahitungod sa bulkan nga nagsakop sa pipila ka bahin sa Negros Oriental ug Negros Occidental. Matod sa maong advisory, anaa sa 5,397 tons per day ang gibuga nga sodium dioxide o asupre sa crater summit sa Mount Canlaon, hinungdan nga pabiling giabisuhan ang nagpalibot nga komunidad nga magmatngon. Gikan sa RP1 Cebu sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. Siyam na kabahayan natupok ng apoy sa Iloilo City. Narito si Emmy Santiagudo para sa detalye ng balita. Siyam ka panimalay ang ginlamon sang kalayo bangod sa nagluntad nga sunog sa Barangay Cristina Haro sa Iloilo City pasado alas 4 sang hapon sang Domingo. Sandig sa datos sang Bureau of Fire Protection Region 6, alas 4:20 sang hapon sang nakabaton sila sang fire call kag nagdeklara sang first alarm. Ginpasaka pa ini sa second alarm sang 4:25 sang hapon kag naglabot pa sa fourth alarm. Alas 6:07 na sang gabi sang gindeklara nga fire out ang sunog. Sunog sa City Social Welfare and Development Office o kon CSWDO. As of 6:30 PM, siyam ka panimalay ang kumpirmado nga totally damaged kag isa naman ang partially damaged. Apektado sang nagluntad nga sunog ang 19 ka pamilya nga ginalakipan sang 49 ka individual. Nagpalabot na sang bulig nga relief goods ang CSWDO sa mga nasunugan. Padayon naman nga ginaimbestigahan sang BFB Region 6 ang gintunaan sang sunog. Naggikan sa Iloilo, Emerald Santiagudo para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Emmy Santiagudo mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao, pagpapalawak ng kaalaman at edukasyon ukol sa sexually transmitted infection at HIV/AIDS, mas pinaigting ng lokal na pamahalaan ng probinsya ng Cotabato. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Marcel Dasalia mula sa Davao. Mas gipakusgan pa sa lokal nga kagamhanan sa probinsya sa Cotabato ang kampanya niini batok STI kon sexually transmitted infectious, lakip ng HIV ug AIDS, human immunodeficiency virus ug acquired immunodeficiency syndrome, lakip na ang mga seryosong kahimtang kon kondisyon nga nanginahanglan og hinanaling aksyon. Labot niini nagpahigan og 3 ka adlaw nga STI HIV AIDS peer educators training sa milabayng semana ang mga school leaders, sangguniang kabataan, officers, mga estudyante ug volunteers gikan sa LGBTQIA+ community sa probinsya sa Cotabato. Tumong nini nga mapalapdan ang kasayuran o kapasidad sa mga partisipante sa pag-atubang sa maong hagit ilawom sa peer education ug mapaabot ang saktong impormasyon labot sa STI, HIV, AIDS ngadto sa kadaghanan. Gipangunahan ang maong aktibidad sa Integrated Provincial Health Office sa pagpanguna ni Dr. Eva C. Rabaya, ang Provincial Health Officer sa probinsya sa Cotabato. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Davao, kini si Marcel Dasalia para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Marcel Dasalia mula sa Davao. Puntahan naman natin ang Butuan upang mapalakas ang kadiwa ng Pangulo Program ng Administrasyong Marcos. Provincial Agricultural Trading Center itatayo sa Surigao City. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano.
Groundbreaking ceremony gipahigayon dito sa Surigao City alang sa tukuron nga Provincial Agricultural Trading Center. Proyekto kini sa kagamhanang provinsyal sa Surigao del Norte pinaluyuhan sa Department of Agriculture o DA Caraga sa tinguha nga mapaligo ng kadiwa ng Pangulo Program sa Administrasyong Marcos. Ang trading center mao ay mamahimong bagsakan sa tanang produkto sa mga mag-uuma o mangingisda sa probinsya. Pinunduhan ng proyekto sa 30 milyones og dito tukuron sa usa ka hektaryang luna nga gidonar sa Cortez Development Corporation sa Barangay Luna, Surigao City. Pahayag sa DA Caraga, pinaagi sa Provincial Agricultural Trading Center, masiguro ang reasonable o competitive price sa agriculture and fishery products gumikan kay makontrola naman ang mosulod ug mogawas nga produkto sa probinsya diin dako kining bintaha sa mga konsumante ingon man sa mga producers. Ang katawhan do na nasan-unyeg sayon nga kakuhaan sa healthy ug affordable nga pagkaon. Mula sa RP Butuan, ako si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dakuin naman natin ang Iligan. Lanao del Sur naghahanda na para sa kanilang malaking selebrasyon sa ika-65 anibersaryo ng probinsya. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Alvidad Bashir. Dimri para duwa ka lang mo na Provincial Government of Lanao del Sur para sa pakatalinguma a celebration na intero magingad sa giyang kaiyay kanumpulo agulima a anniversary a kababuloy a probinsya sa Pilipinas sa Lanao del Sur. Si sagyang kaiya mga pumakaw maagawi na adin na mga iprereparado a pakaradyan o mga bang sa tano sa PLGU. Ibabagiran na oras kung mga pagtaw a makapid si kung mga contest agupad ang mga events sa adin na itatala da premyo kung mga bang sa tano a pumakatabon. Isa kong mga highlights na sa video making contest. Asa din sa pakatabanon na adin na numanayaw ro na 50,000 a cash prize. Mapadrumpan sa pumakatabon na sa mga bang sa tano adim gilupa. Isa pan sa mga activities na giyang kaiya 1 Lanao shooting competition agumadakalpan. So mga bang sa tano a kabayaron mangpad na mapakayang bisita ira na giyang kaiya Facebook page sa Provincial Government of Lanao del Sur, anta ka bisita silang kuderpa agyang kaiya opisina a uluan tano sa Ranao si Governor Mamintal Bumbit Alonto Adyong Jr. ragis sa mga pedpen na mga offices sa Capitol. Mula sa RP Iligan, Alvidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Alvidad Bashir mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports. Parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Business. Nangunguna pa rin ang social sector at infrastructure sa may malaking bahagi ng budget para sa proposed 6.3 trillion pesos 2024 General Appropriations Act or GAA. Ito ang inihayag ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Amena Pangandaman. Paliwanag ni Pangandaman na malaking parte sa nasabing budget ang social sector kung saan 37% mula sa GAA ang napupunta dito. Ayon sa kalihim, ang unang nakapaloob na programa sa social sector ay ang education dahil nasa saligang batas na dapat nauuna ito sa prioridad. Pangalawa, ang health sa pamamagitan ng pag-i-invest ng pamahalaan sa facilities at health professionals dahil ayaw nitong maulit ang naging problema noong nakaraang pandemya. Kasali rin sa nasabing prioridad ang social protection kung saan patuloy na bibigyan ng tulong ang mga displaced, vulnerable at marginalized na mga kababayan.
Para naman sa infrastructure, inuuna ito ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil kasama sa programa nito na itaas sa 5.6% ang growth domestic product o GDP ang dapat na budget nito kada taon. Ayon sa opisyal na sa nakalipas na 2022, 2023 at 2024, umabot sa 5.5% mula sa GDP ang naging budget ng pamahalaan para sa infrastruktura. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Labis ang pasasalamat ni Ways and Means Committee Chair Joey Salceda kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagiging ganap na batas ngayon ang Bulacan Ecozone Law. Matatandaan na ang unang bersyon ng batas ay vinito ng Pangulo. Anya, naging maigting ang komunikasyon ng lehislatura sa ehekutibo, economic at environmental agencies at ngayon ay nagbunga na ito. June 13 nang mag-lapse into law ang Republic Act o RA 11999 na magtatatag sa Bulacan Special Economic Zone o Ecozone Freeport o Bulacan Ecozone at Bulacan Special Economic Zone and Freeport Authority o BEZA. Sabi ni Salceda, ang Bulacan Ecozone ang pagkakataon para maitama ang pagkakamali sa urban planning. Bagay na hindi anya nagawa sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA kaya't nagresulta sa traffic congestion sa Kalakhang, Maynila. Tinukoy ng House Tax Chief na may gross export potential ang Bulacan Ecozone na nagkakahalaga ng 200 bilyong dolyar. Mapapalaki din nito ang gross domestic product o GDP ng bansa nang hindi bababa sa 130 bilyong piso kada taon, maliban pa sa land value gains na nasa 226 na bilyong piso. Inaasahan na rin ng mambabatas na magsisimula ng pumasok ang mga mamumuhunan bago pa man matapos ang Bulacan Airport. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tinatayang umabot sa 1.1 bilyong dolyar ang naitalang foreign investment sa bansa para sa buwan ng Mayo ngayong taon. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, ito ay mataas ng 139 na milyong dolyar o 15.2% kumpara sa naitalang 914 na milyong dolyar noong Abril. Sinasabing tumaas ito dahil sa mga Philippine Stock Exchange o PSE listed security at mga peso government bond. Mula naman ang mga mamumuhunan sa mga bansa ng United Kingdom, United States, Singapore, Luxembourg at Norway. Sa kabilang banda, bumaba naman ang gross outflows ng bansa noong nakarang buwan kumpara noong Abril sa 1 bilyong dolyar. Sa kabuuan, ayon sa datos ng BSP, nakakapagtala ng paglago sa foreign investment ang bansa sa 24.6%. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dikit ang laban sa pagitan ng Gilas Pilipinas at Poland kung saan natalo ang Nationals ng 2 puntos lamang, 82-80, sa kanilang tune-up game na ginanap sa Poland. Hinabol ng national squad ang Poland pagkatapos nadihado ng double digits sa pangungunan ni Dwight Ramos at Justin Brownlee sa fourth quarter, subalit kinapos sa huling sandali para tapusin ang kanilang huling friendly games bago sumabak sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. Nanguna sa Gilas si naturalized player Brownlee sa nagawa nitong 30 puntos kasama pa ang 3 rebounds, 3 assists at 2 steals. Nakapagtala naman si Ramos ng 16 na markers, sahog pa ang 9 na reboards, 5 assists at 3 tapal. Nanguna naman si Kai Soto sa rebounding department sa nalikom nitong 11 boards.
Magbabalik aksyon ang Gilas Pilipinas sa Huwebes sa Olympic Qualifying Tournament kung saan makakatapat nito ang World number 6 Latvia bago ang World number 23 Georgia. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinamunuan ng Gilas Pilipinas Girls ang 2024 FIBA Under-18 Asia Cup Division B pagkatapos payukuin ang Lebanon 95-64. Dahil sa panalo, nakamit ng Gilas Girls ang karangalan para ma-promote sa Division A at sasabak sila muli sa 2026 FIBA Under-18 Women's Asian Championship. Pagkatapos ng malamyang panimula, biglang humarurot ang Gilas sa second quarter kung saan nakapagtala sila ng 6 na 3-pointers kung saan nakapasok ng tig-2 triples sina Eliza K. Rodriguez at Margaret Dueñas para lumikha ng 52-23 abante. Lumabas si Rodriguez ang may pinakamaraming puntos sa nagawa nitong 22 habang nagambag si Alicia Margaret Villanueva ng 15 markers. Nagdagdag naman si Naomi Panganiban ng 13 puntos at nagtapos ng may tig 10 puntos sina team captain Ava Fajardo at Sofia Canindo. Bago makapasok ng finals, dinomina ng Pilipinas ang Samoa sa semifinals sa score na 71-47. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mabigat ang makakatapat ng Alas Pilipinas sa pagbubukas na kanilang kampanya sa FIVB Women's Volleyball Challenger Cup. Makakatapat ng Filipina Aces ang gold medalist na Vietnam sa Hulyo 5 sa Ninoy Aquino Stadium, subalit sinabi ni Philippine National Volleyball Federation o PNVF President Ramon Tatsuzara na bibigyan ng Alas ng magandang laban ang mga Vietnamese. Maglalaban ang Alas at Vietnam sa gabi ng Hulyo 5 pagkatapos ng laban sa pagitan ng Czech Republic at Argentina. Samantala, magtatapat ang Puerto Rico at Kenya sa Hulyo 4 at susundan naman ito ng laban sa pagitan ng Belgium at Sweden. Ang mga mananalo ay didiretso sa semifinals hanggang sa finals na sasailalim sa win or go home format at kung sino ang mananalo sa torneo ay magkwakwalipika sa Volleyball Nations League o VNL sa susunod na taon. Pangungunahan ng Alas, si AVC Challenge Cup best setter at team captain Gia Morado de Guzman, pati na rin si best opposite spiker Angel Canino. Habang inaasahan na sasali sa Alas si Creamline Cool Smashers star Gemma Galanza at ang tambalan ng National University na sina Belia Bilen at Eliza Solomon. Kukumpletuhin naman ang Alas ni na Cici Rondina, Thea Gagate, Fifi Sharma, Ea Laure, Faith Nisperos, Vanny Gandler, Don Macandili Cantindig, Julia Coronel, Jen Nierva, Del Palomata, Cherry Nunag at Ara Panike. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports. Para naman sa ating mga kachismis, narito na ang ating segmentong balitang artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Tinapos na ng Queen of All Media na si Chris Aquino ang relasyon nito kay Batangas Vice Governor Mark Leviste. Base sa online interview nito sa Showbiz Insider na si OG Diaz, sinabi ni Chris na tinapos na nito ang relasyon kay Vice Governor Leviste dahil hindi nito makasundo ang anak ni Chris na si Bimby. Ayon pa sa TV host, mahalaga para sa kanya ang saloobin ng kanyang mga anak, lalong-lalo na si Bimby dahil alam ng kanyang mga anak ang ugali nito. Sabi niya, quote and unquote, most people would say na dapat yung mga anak ang sumunod sa magulang, pero sa akin they're always be there and alam ko na ang pagmamahal nila sa akin is pure. At pinasalamatan ni Chris ang lahat ng nanalangin para sa agaran niyang paggaling at gayon din naman nung gumagaling siya pero may mga tinamaang blood vessels kaya kailangan daw niyang magpalakas. Sa kasalukuyan, pag-amin pa ni Chris, isang doktor na nandito sa Pilipinas ang nagpapasaya ng puso ngayon ng TV host at siya ang nagbibigay ng assurance na magiging okay ang kanilang itong si Chris pagbalik niya ng bansa. Sa iba pa nating chika for today, naramdaman ni Ryan Bang na si Paula Huyong na ang kanyang the one nang tanggapin siya ng bonggang-bongga ng magulang nito at iba pang mga kapamilya. Kaya naman makalipas ang isang taong in a relationship, nagdesisyon na ang It's Showtime host na mag-propose sa mismong birthday ng kapatid ni Paula. Ayon sa TV host, isa sa mga rason kung bakit niyaya niya agad na magpakasal si Paula at kaya niya nasabi na siya na ang the one ay dahil sa pagtanggap at pagmamahal sa kanya ng pamilya ng kanyang fiancé. Inilahad pa nito ang naramdaman niya habang nagpo-propose kay Paula, sabay paglalahad ng kanyang karanasan na matindi raw ang pinagdaanan niyang pamamanhikan sa mga magulang ni Paula. At tungkol naman sa kanilang kasal, wala pang malinaw na arrangement sa kasal ng dalawa, ngunit nabanggit ni Ryan na dito sa Pilipinas gagawin ang kasalan. At sa huli nating chika for today, hindi pinalagpas ng aktres na si Barbie Imperial ang lumalabas na mga chika na siya raw ay buntis at ang ama umano ng kanyang dinadala ay si Richard Gutierrez. How true? Kalat na kasi ngayon ang Facebook post mula sa page ng Showbiz Finds kung saan ibinabalita nito na nagsasabing umamin raw ang aktres sa Asia's King of Talk na si Boy Abunda na siya ay nagdadalang tao at si Richard ang ama. Makikitang maraming netizens ang naniwala kahit na wala namang sapat na ebidensya na magpapatunay na totoo ang post dahil binabash na agad ng mga ito si Barbie. Kaya naman agad na dumipensa ang aktres sa kanyang sarili at pinabulaan ng hindi totoo ang nasabing post. At maraming din naman ang agad na nagulat o nagreport sa naturang page at napag-alaman na hindi lang fake news patungkol kay Barbie ang pinapakalat ng naturang FB page dahil may mga maling balita rin na kanilang iniuulat sa kanilang page tungkol naman kay Catherine Bernardo. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan ang naging kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang, sa studio. Kasama natin sina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na si Leo Magpayo at ng segmentong balitang artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon!